Magandang gabi po sa bawat isa. Ito pong muli ang inyong lingkod, Brother Paul Lito Jose, pastor po ng Jesus Christ Baptist Church, and this is our time in the Word. Tayo po ay patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na biyaya, habag sa bawat isa ho sa atin. At as of now, sa amin ng church ay wala pang nagkaka-COVID-19. Purihin ng Panginoon. Though we have other brethren na nag-struggle, dumadaan sa iba't ibang karamdaman at nakikita pa rin ho natin ang mga pagpapala, pag-iingat at paggabay ng Panginoon, maging ang kanyang probisyon at comfort na binibigay. Bago tayo dumako sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ngayong hapon, ay ilan ho munang mga paalala. Una ho, mamaya-maya, pagkatapos ng ating prayer, ng ating time in the Word, we will go to our prayer room using Facebook room, and that will be via our Facebook group, JCBC or Jesus Christ Baptist Church Facebook group. So, popost ko ho ulit ang link sa atin ng mga group chat ng ladies, ng men's fellowship, and also ng youth. And I pray and hope na ang atin ng mga kapatiran ay maging available at makasama ho natin sa ating prayer room. Ilang konting updates sa ating kapatid na Sister Jinjin. Tingin ko iba nating mga kapatiran ay medyo mas updated kaysa sa akin. Pero as far as I know, salamat sa Panginoon sa ilang mga ladies na naka-fellowship ni Sister Jinjin via messenger. Salamat sa Panginoon, may ginamit ang Diyos para ho ang ating kapatid Sister Jinjin ay magkaroon ng prepaid wifi dun sa kanila pong bahay, at siya po ay able nang maka-join sa atin ho sa mga ladies fellowship at sa atin ho mga gawain online. So pag-pray ho natin, and I would like to encourage ang ating mga kapatiran, lalo na ang mga ladies, napakaganda, napakasaya na kailangan ho ng ating kapatid na ito ang fellowship at maging mga prayers and encouragement. So salamat ho sa ating mga kapatiran na nakikiisa o nakikisama sa ating hong kapatid na ito dumadaan sa matinding karamdaman. Pag-pray din natin ang ating hong target na 15,000 pesos. As of now, I can say na lagpas kalahati na ho ang nare-raise po natin for the 1 month supply ng oral chemo ng ating kapatid na Sister Jinjin. At ang goal ho natin dito ay dalawa, hindi lang ho basta masigurado na tuloy-tuloy yung kanyang oral chemo. Pangalawa ay ma-lessen yung burden, yung stress ng ating kapatid sa mga bagay na inaalala niya. And by the way, salamat sa Panginoon kahapon sa sandaling sa sandali na fellowship namin through messenger ni Sister Jinjin, na banggit niya ay medyo nakatulog na siya ng maganda-ganda. So that's a great thing. Kagabi daw, medyo giniginaw siya. Pero salamat sa Panginoon na much better yung situation niya yesterday, today, kaysa doon sa mga nakaraang araw na kailangan talaga siyang dalhin sa ospital dahil hirap na hirap siyang makahinga. So, patuloy natin ipag-pray ang ating kapatid na ito. And again, I would like to challenge still ang ating mga kapatiran. Our goal is 15,000 pesos. More than half na po ang atin hong nare-raise. At nawa, tayo ho ay sumunod sa sabi ng Panginoon, if we have opportunity. And I would like to encourage others, hindi ho kailangang malaki, kahit kaunti lang, even our young people, 50 pesos, 100, hindi ho yung halaga mismo, kundi ang magpinakamaganda kung makita ng Panginoon. Una ay yung puso talaga natin na nagmamahal. And there is that challenge in the Word of God to prove the sincerity of our love. Patunayan natin yung sinseridad. Pakita natin yung katotohanan ng ating pagmamahal. And again, hindi ito sa pilitan, ito'y pusang loob. At ang pangunahin talaga na kailangan magagawa ho natin sa ating kapatid ay ipanalangin po siya. And then next, ang atin hong pagsamba. Nandun pa rin po tayo sa GCQ sa buong month ng September. 10% ng capacity ng atin hong bahay sambahan. So that's around 15 to 20 people. And if we are able na makarating, if we are allowed na makarating, I would like to encourage ang ating mga kapatiran. Iba talaga
na magkasama-sama ho tayo. At dahil ho doon na, would like to also to remind na ang face mask and face shield ay gagawin ho nating requirement sa atin hong bahay-sambahan. Kasi ho, ay hindi naman naiiwasan talaga, lalo na pag break time, medyo nagkukwentuhan, pero mini-maintain natin yung physical distancing and we make sure that our church is well ventilated, umiikot ho ang hangin, and then yung ating mga hand sanitizer, hand washing area. Meron tayong notebook, logbook na saan po sumusulat doon lahat ho ng mga dumadalo para if kung kailanganin ay merong contact tracing na document and that's required by our government. So pagpray ho natin yung mga bagay ho na yan. And bago pa ho tayo dumako sa atin hong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, I would like to greet ang mga kapatiran ho nating nagdiriwang mismo ngayon. Una, meron tayo isang birthday celebrator and that is Praise Ivy Kapay-Kapay. Isa sa mga Tres Marias ng Kapay-Kapay family. So Ate Praise Ivy, happy birthday. And we saw some early pictures na pinost ng Kapay-Kapay family at nakikigalak po kami sa inyo. Siguro yung pagkain ay pwedeng ipa-LBC na lang. Biro lamang po. So happy birthday Ate Praise. And bukas po ay birthday ng aking mahal at magandang ina, si Sir Connie Jose. Happy birthday po, Mami. And then also, sa 21 ay mag-birthday naman si Brother Roy Jim Sanico. Kuya Roy Jim, September 21, happy birthday. So marami tayong birthday celebrators ho ng September. And also September, naalaktawan ko pala, September 20 ay magbe-birthday po si Brother Alex Virayo. Brother Alex, happy birthday po. And then 21, si Brother Roy Jim Sanico. And then sa 23 ay si Brother Roy Librado. Brother Roy Librado. Sorry po. So, pagpray natin si Brother Roy at happy birthday po sa inyo. Kamusta rin po kay Ate Ellen at sa buong family. Kanina ko katext ko si Brother Roy at sinishare niya sa akin yung blessing ng Panginoon sa kanila at para bang advance happy birthday gift ng Diyos daw sa kanya. So, we are rejoicing with you. So, pag-pray natin ng ating mga kapatid na to, purihin natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan, katapatan sa buhay ng ating mga kapatid. And also, lalo na, alalahan natin sa panalangin ng ating mga kapatiran yung may mga pakaramdam si Sir Jinjin. Also, si Brother Dave. Nitong nakaraan ko siyang nakausap, meron pa rin konting manhid ang kanyang kaliwang kamay, kaliwang braso. Nung una ay halos hindi niya daw maihawak yun na para bang na-stroke. Pero hindi siya na-stroke. So pag-pray ho natin ang ating kapatid na patuloy na umayos, uminam ang kanyang kalagayan at yung gamot na kailangan niya ay ma-import na sa lalong madaling panahon. So yun ho ang ilan sa mga reminders, announcements, and again, after ho ng ating time in the Word ay meron tayong prayer room. So tayo'y dumako sa isang panalangin bago tayo mag-aral. Let's pray. O aming amang Diyos, dakila, banal, makapangyarihan, soberano, mabuti, marunong, tunay, nasa iyo. Nasa iyo ang kaperpektuhan, sa iyo ang kaluwalhatian. Tunay, Panginoon, ang iyong habag ay sumasagana sa amin. Namamangha kami sa iyong pagmamahal na binigay mo ang iyong bugtong na anak upang siya ang mamatay sa krus, magbayad ng aming mga kasalanan. At ganoon din, Panginoon, ay ang kanyang perpektong katwiran ay ibinihis mo sa aming mga sumasampalataya upang kami ay maging lubos na katanggap-tanggap sa iyo. Ama, salamat po. Wala kaming ibang tungtungan kung hindi ang katotohanan ito. Wala kaming pag-asa kundi ang ebanghelyo ng aming Panginoong Hesukristo. Walang ibang rason kaya kami nakakalapit sa iyo, nakakatawag sa iyo bilang aming Ama at umaasa na yung tinutugon ang aming mga panalangin sa ngayon sa iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. O aming Ama, lingapin mo po ang kalagayan ng iyong mga anak. Lalo na po, O Diyos, ang aming pong mga kapatiran, ang iyong mga anak na dumaraan sa labis na kahirapan sa karamdaman na pinaglalabanan. Lord, si Sir Jinjin na may cancer, si Brother Dave na may dystonia,
Maraming mga kapatiran, Panginoon, na maaaring hindi ganun kalala ang karamdaman. Ngunit mayroong iba na nandoon ng malalim na sugat, hindi sa laman, kung hindi sa puso, sa damdamin. Malalim na problema ang daladala. O Panginoon, tulungan mo kami na kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, to cast all things upon you, for you care for us. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, ipagkatiwala sa iyo mga ito at sundin, hanapin ang iyong kalooban sa mga bagay na ito na aming pinagdadaanan. At ngayon, Panginoon, dinadalangin din namin sa iyo ang aming pong mga gawain. Sa Sunday, O Diyos, ikaw po nawa ang maghanda sa amin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng patuloy na kasabikan na isang araw kami bilang mga mananampalataya ay muling makakapagtipon-tipon upang purihin ka, sambahin ka, ipahayag ang iyong kapurihan, lalo na alalahanin ang iyong ginawa sa krus, ang aming Panginoong Hesus na namatay, nilibing at muling nabuhay. O Panginoon, tulungan mo kami. Bantayan mo ang aming mga puso na napakadali na malibang sa mga bagay ng sanlibutan. Ilayo mo kami sa kasalanan. Tulungan mo kaming patuloy na mawangi sa aming Panginoong Hesus. Lord, dalangin din po namin sa iyo, maging ang aming gobyerno, Panginoon, mga desisyon na kailangan gawin ng aming presidente, Panginoon, tulungan mo po, bigyan mo po ng wisdom upang kanyang matupad ang mandato na iyong ibinigay sa kanya. Panginoon, mahabag ka po, maging sa mga healthcare workers, Panginoon, tulungan mo po. Lord, nawa, ayon sa iyong kalooban, ang karamdamang ito, ang COVID-19 ay huminto na o mawala na. Nevertheless, Panginoon, ito man ay magpatuloy pa, tulungan mo kaming masumpungan mo, nagtatapat sa iyo. Muli, sa amin pong pagbubulay-bulay sa iyong salita, Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng liwanag, O Diyos. Bigyan mo kami ng pagkatuto, bigyan mo kami ng mababang loob at hindi mayabang upang tanggapin ang iyong katotohanan. Pakita mo sa amin, gamitin mo ang liwanag ng iyong salita, ipakita mo sa amin ang mga dumi, ang mga kasalanan, ang mga bagay na hindi mo kalooban sa aming mga buhay. Nawa sa biyaya mo, tulungan mo kami na ito'y pagsisihan at patayin sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Muli, Panginoon, lahat ng ito ay siya namin hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, noong pong nakaraang tatlong linggo, 3 weeks, ay pinag-aralan ho natin ang isang napakahalagang paksa na may kinalaman ho sa pagdurusa. Particularly, how should we as believers respond to suffering? Paano ba tayo bilang mga mananampalataya tutugon kapag dumaraan ang mga pagdurusa sa ating buhay? And no one is an exemption. Believer or non-believer, Kristiyano o hindi Kristiyano, dumaraan sa pagdurusa. At actually, when we go to the Word of God and read the Word of God, maaasahan pa natin na medyo mas madami pa ang maaasahang pagdurusa ng Kristiyano, sapagkat ang mundong ito na ayaw sa Diyos, ang laman na tinatahanan pa rin ng kasalanan, ang dyablo na kaaway ng Panginoon, ay kalaban din ng mga mananampalataya. At sabi nga ni Jesus, kung ang sanlibutang ito ay kitinanggihan siya at siya'y inusig, ano ang aasahan ng mga tagasunod ni Kristo? So we will go through suffering. At nandun yung groaning. Sabi nga ng Romans chapter 8, the creation is groaning and we groan together with the whole creation because of the effects of sin. Nandun ang mga karamdaman, nandun ang maraming problema, nandun ang mga natural disasters and so on. So nahandoon ang suffering. At nakita ho natin na ang dapat na tugon ng mga Kristiyano, una, we should acknowledge and submit and trust the sovereignty of God. Ating kilalanin, magpailalim tayo, magtiwala tayo sa soberanong kamay ng Panginoon. Let us be always reminded as believers sa sinabi ng salita ng Diyos na nalalaman natin ang lahat ng bagay ay nangyayari sa ikabubuti. Hindi lahat ng bagay nangyayari ay mabuti, pero ang lahat ng bagay ay nangyayari sa ikabubuti. All things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. That is to believers. Pangalawa, we must keep ourselves from sin.
Pag dumaraan tayo sa pagdurusa, kapag mahirap, masakit, mabigat, mainit ang kalagayan, ay madali tayong magbaba ng ating pagbabantay at madaling mahulog sa kasalanan. Sabi ho ng salita ng Panginoon ay ating bantayan ang ating sarili, and ang sabi ng Job chapter 1, in all this Job sinned not, nor charged God foolishly. Sa chapter 2, ang sabi pa nga ng Panginoon, He kept His integrity. Kanyang pinanatili ang kanyang integridad. At nawa tayo din bilang mga Kristiyano, anuman yung pagdurusa. Halimbawa, ang pagdurusa o kabigatan na yung pinagdadaanan ay emosyonal. It may be na isang Kristiyano ay dumanas ng emosyonal na pagdurusa, maaaring sa sa kanyang asawa o sa kanyang kapamilya o kamag-anak. Andun yung tendency lagi agad na gumanti. Gagawin ko rin yung ginawa mo sa akin at hihikitan ko pa. Well, ang sabi ng salita ng Diyos, huwag tayong magpadaig sa kasamaan, kung hindi, daigin natin ang kasamaan ng kabutihan. Our goal, our duty as believers is to keep ourselves from sin and to do good. Do good. Yun ang utos ng salita ng Panginoon. Number 3, what should we do? How should we respond when there is suffering? Rejoice and grow. James chapter 1 verse 2 and following. Kailangan nating magalak tayo. Bakit? Dahil alam natin na ang mga pagdurusa na ito ay gumagawa sa ikabubuti natin, gumagawa at lalo tayong tinutulak sa pagkahubog sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Just try to recall, brethren. Just try to recall, kapatid, yung mga pinakamatitindi, pinakamatingkad na mga katotohanan patungkol sa Diyos, sa pananampalataya. Kailan ito natutunan? O hindi ho ba madalas natututunan ito sa gitna ng pagdurusa? Sa gitna ng matinding problema? O mga kapatid, ganun din ang sinasabi ng James chapter, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing that the trying of your faith worketh patience. And let patience have a perfect work in you, that ye might be entire, wanting nothing. So, tayo ho, bilang mga Kristiyano ay magkaroon ng rejoicing. Why? Because even these bad things will work for our good to conform us into the image of our Lord Jesus Christ. So, I believe it was Jerry Bridges na nagsabi sa kanyang book na Trusting God, and I wholeheartedly commend that book to you, that very, very good book, Trusting God by Jerry Bridges. Sinabi niya sa book na yun something like this, even bad things is for your good. Even bad things is for our good as believers. So we can rejoice, truly rejoice in that. Pang-apat, pag tayo ho ay dumaraan sa pagdurusa, pang-apat, we must be an instrument of God for comfort to others. We must be an instrument of God for comfort to others. Unahin sa 2 Corinthians chapter 1 na kung saan sila Pablo mismo nakaranas ng matinding kahirapan, matinding suffering, at sila kinomfort ng Panginoon, na ang sabi ni Pablo that we may be also to comfort others with the comfort which were with God comforted us. So, kapag dumaraan tayo sa pagdurusa, pag dumaraan tayo sa mga problema at naranasan natin, nakita natin ang paggabay, probisyon, pagkilos, himala ng Panginoon, we should be a tool of God as a channel or a means para ang comfort ng Panginoon ay maiparating din sa ibang mga dumaraan sa pagdurusa. And then pangatlo or excuse me po. Panglima, when we go through suffering, we must look forward to our future hope. We must look forward to our future hope. At yun mismo ang ginawa nila Apostol Pablo. Sabi niya sa 2 Corinthians 4 verse 17, for our light affliction, which is but for a moment, worketh for us far more exceeding and eternal weight of glory. So, again, if you will read from the preceding verses, yung sinabi ni Pablong light affliction is by any human standard is not light.
Hindi magaang yung mga kahirapan, hindi kaunti, hindi madali yung mga pinagdaanan nila Pablo. Ito talaga yung mahihirap. At ang sabi niya nga sa chapter 1, they despaired even of life. Akala nila mamamatay na sila. Ganong katindi. They were pressed out of measure, out of strength. Ganong katindi yung kahirapan na kanilang pinagdaanan. Pero ang sabi ni Pablo, these were but light. Ito yung magaang lamang. Bakit? Kumpara saan? Kumpara doon sa far more exceeding and eternal weight of glory. So he looked forward to that glory, yung kaluwalhatian na ipinangako ng Panginoon. At ang sabi niya sa verse 18, while we look not at the things which are seen, but the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. I think ang key ho doon ang sinabi ni Pablo, we look not. Isang mahalagang bagay kung saan ka nakatingin. When we go through suffering, kung nakatingin lang tayo dito sa buhay natin dito, sa kalagayan natin dito, sa nararamdaman natin dito, sa nangyayari sa atin dito, ay manlulumuho talaga tayo. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, we look not at the things that are seen, but at the things which are not seen. That is dun sa pag-asa na ipinangako ng Panginoon. At habang siya'y nakatingin doon, looking at the sufferings, matitinding pagdurusa na kanyang pinagdadaan dito sa lupa, it is but light. Ito ay nagiging magaang lang pag ikinumpara dun sa naghihintay sa mga anak ng Panginoon. So again, a quick review. What we must do when we are going through suffering, we should acknowledge and submit to the sovereignty of God. We must keep ourselves from sin. Pangatlo, we must rejoice and grow. Pang-apat, we must be an instrument of God to comfort others. Panglima, look forward to our future glory. And last Wednesday, we studied about self-examination. When we go through suffering, isa sa mga mahalagang bagay na dapat gawin ng mananampalataya ay i-eksamina, suriin ang kanyang sarili, ang kanyang landas, ang kanyang pamumuhay. Ano ba yung ginagawa niya? Dahil malinaw sa salita ng Panginoon na ang ating Diyos ay ating Ama, Amang mapagmahal, and because He loves us, sabi ng Bible, sino mang minamahal ng Panginoon, pinapalo niya. Now, nakakalimutan ko sabihin noong nakaraan, hindi ibig sabihin na basta may masamang nangyayari, ay palo agad ito ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na basta may negatibong bagay nangyayari, o sabihin natin may karamdaman, ay dahil ito agad sa kasalanan na ginawa. Remember that blind person na nadaanan ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang mga disipulo. Ang tanong agad ng mga disipulo, Panginoon, sino nagkasala? Kaya ito'y pinanganak ng bulag, siya o yung magulang niya? Well, alam natin, ultimately, the source of all this wickedness, evil, and bad things is sin, because man fell into sin and the whole creation is now groaning because of it. Nevertheless, hindi natin ma-assume agad na pag may nangyaring masama, kasi. And that is the fault. Yun yung mali ng mga kaibigan ni Job. Kanilang pinagdudut-dutan si Job. Aminin mo na, Job, may kasalanan ka tinatago, kaya ka nagaganyan. Kasi hindi pwede. Kaya dapat may kasalanan ka. Kaya yun yung mali ng kaibigan. Isa sa pinakamali ng mga kaibigan ni Job sa Book of Job. So hindi ho lagi maaari sa biyaya ng Panginoon, kagaya sa 2 Corinthians chapter 12, na kung saan binigyan ng tinik sa laman si Pablo, and that is a preventive measure of God to keep him from pride, lest he should be exalted above measure. So again, it could be not because of sin, but to conform us more to our Lord Jesus Christ. So anong sabi ho sa Psalm 119 verse 59? Ito yung text na ating pinagbulay-bulayan last Wednesday. I thought on my ways and turned my feet unto thy testimony. So self-examination is a very biblical thing. Paulit-ulit sa Biblia, Haggai 1:5. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider, pay attention, examine your ways. Wow!
Lamentation 3 verse 40, let us search and try our ways and turn again to the Lord. So nahandun yung paulit-ulit na sinasabi ng salita ng Diyos, examine, consider. At again, sa one thought on, pinag-isipan ko yung aking landas, yung aking paraan ng pamumuhay. Isang magandang bagay ho yun, lalo na sa akin bilang isang pastor. Pag-isipan ko, pagmasdan ko, yung bang aking pagpapastor, kamusta na ba? Ginagawa ko ba yung kalooban ng Diyos? Nagagawa ko ba yung mga utos at mga pagawain na iniatang ng Panginoon? Hindi lamang bilang pastor, bilang asawang lalaki. Hindi lamang bilang asawang lalaki, bilang lalaki. Hindi lamang bilang lalaki, bilang anak. And again, we must examine our ways. Self-examination. Napakagandang bagay. Kailangan ho natin. At kung sakali, mga kapatid, listen to this. Kung sakali sa biyaya at habag ng Diyos, yung pagdurusa na yung pinagdadaanan, yung problema na yung kinakaharap, yung kabigatan na yung daladala, ay nagtulak sa iyo para i-examine mo ang iyong sarili at nakita mo yung kakulangan, nakita mo yung kasalanan, nakita mo yung kapabayaan, at yun ay naging maliwanag sa biyaya ng Diyos. Ito yung pinagsisihan at ginawa mo yung kalooban ng Diyos. Praise the Lord! Yung masamang bagay na yun ay nakabuti sa iyo, na lalo kang inihubog sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. Well, isang paalala ho dyan ay madaya ang ating puso at madalas ay mabilis tayong magbigay ng pangangatwiran. Kaya napakaganda ng sinabi ng Psalm 139 verse 23, search me, O God. Let's come to God. Let's ask God. Let's pray to God to search us. At ang pinakamagandang kaparaanan niyan ay sa pamagitan ng liwanag ng salita ng Panginoon. So expose ourselves to the Word of God and do searching, self-examination. Well, lahat ho nang yan, review lang ho natin at sana sa paulit-ulit at sa anim na pagtatalakay, anim na episode ng ating Time in the Word, tinalakay natin yung mga bagay ho na yan. I hope it is implanted sa ating kaisipan at mahalaga ho sapagkat lahat, walang exempted, and lahat ng Kristiyano, hindi lang minsan, kundi mangilang beses sa daraan sa mga pagdurusa sa buhay po na ito. Well, ngayong gabi, ang ating pinakapaksa ay may kinalaman pa doon sa ating pinag-aralan na our response to suffering. Ngayong gabi, ang atin hong pag-aaralan, and it will sound familiar sa ating ilang mga kapatiran sapagkat sa ilang mga taon ay pinag-aralan na ho natin ito dito sa church. Ang atin hong paksa ngayon ay ito. Believers' response when good things happen. Yan. Kung nung una, when bad things happen, ngayon naman, when good things happen, pero di pa tapos, believers' response when good things happen to bad people. Kapag nangyayari naman ang mabuti, kung una, paano tayo tutugon kapag may nangyayari sa ating masama? Ngayon naman, paano tayo tutugon kapag may nangyayaring mabuti sa masama? Ayan. At for that, I would like to invite you to open your Bibles, please, sa Psalm 37. Psalm 37, kung nasa inyo ho at hawak nyo ang inyong mga Biblia, and I hope, because this is our time in the Word, Psalm 37, at babasahin lang ho muna natin yung unang 3 talata. At ito ho iikot yung ating pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos ngayong gabi as time permits. Psalm 37, basahin natin ang verses 1 hanggang 3. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb. Trust in the Lord and do good, so shalt thou dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Well, naalala ko ho ang isang pagkakataon na kung saan
naka-fellowship ko po ang isang kapwa manggagawa at kinwento niya sa akin ang kanyang conversation sa isang young people sa church. At ang sabi niya na itong young people na ito ay kausap niya at napag-usapan nila ang isang matanda dun sa kanilang lugar na namumuhay sa kasalanan. Itong matandang ito ay hindi kapos sa pera at ginagamit niya yung kanyang pera para i-enjoy ang iba't ibang mga uri ng kasalanan o lalo na ang immoralidad. At sa gulat nitong kamanggagawa ho natin, ang isa sa mga nasabi ng young people dun sa church ay, sana matanda na lang ako nung naligtas ako. Something to that effect. Na ang punto ay kung hindi sana siya naligtas agad ay maaari pa sana niyang ma-enjoy. Kagaya nung matanda na namumuhay sa kasalanan, maaari niya pa sana ma-enjoy ang mga bagay-bagay na ino-offer ng sanlibutan. At alam ho natin na yun ay isang maling paraan ng pag-iisip. Alam ho natin na yun ay hindi kalooban ng Panginoon, pero isang bagay ang naging malinaw. Ang young people ho na ito ay nainggit sa hindi mananampalataya. Much more, ang young people ho na ito ay nainggit sa pamumuhay ng isang taong makasalanan. Na tila baga, itong tinignan niya, parang ang saya, parang ang galing, parang ang husay, parang walang problema at sana ganun din ako. Well, pwede ba talaga itong mangyari? Sa isang tunay na Kristiyano, sa isang tunay na mananampalataya, pwede bang dumating ang pagkainggit sa hindi Kristiyano? Well, sangayon sa Biblia, very much so. Pwede mangyari. At tingin ko ho, sa ating mga kapatiran na nanonood ngayon ay alam natin, by experience, we experience envy towards unbelievers. Pero kung merong isang part sa Biblia na napakalinaw ito at ito'y ibinigay sa atin sa matinding kaparaanan ay mula sa Book of Psalms. So, nais ko kayong imbitahan sa Psalm 73. Psalm 73, at babasahin lang ho natin ang ilang mga talata ho dito. Psalm 73, this is a psalm of Asaph, or Asaph. Ang sabi ho sa verse 1, Psalm 73 verse 1, truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart. So, ang Diyos ay mabuti sa Israel, and that is sa kanyang tao, sa kanyang mga tao. And then, siya'y mabuti, lalo na sa magtuwid baga, yung may mga malilinis na puso. And that is in contrast sa kanyang sarili sa verse 2. But as for me, so that is in the contrast to those who are with a clean heart. At ang problema ho dito mga kapatid ay hindi yung kanyang ginawa, hindi yung kanyang aksyon, kung hindi yung kalagayan ng kanyang puso. Ano ang kalagayan ng puso ng mananampalatayang ito? My feet, sabi niya sa verse 2, Psalm 73, my feet were almost gone, my steps had well nigh slipped. Muntik na talaga akong bumagsak, muntik na talaga akong mahulog, muntik na, konting-konti na lang, hulog na, wala na, dulas na, bagsak na. Oh, mga kapatid, tunay. Pwede bang guys, sa ganung kalagayan ang Kristiyano? Yes. At ano tong kalagayan ng puso nitong mananampalatayang ito? Verse 3, for I was envious at the foolish when I saw the prosperity of the wicked. Kaninang umaga lamang ho ay nanonood kami ng replay ng balita online. At sinabi ng isang, kundi man reporter, ay isang dating opisyal ng PhilHealth. At alam natin yung napakainit na issue sa PhilHealth. Na ang sabi daw ay, malamang, muhigit ng 100 bilyong piso ang nakulimbat ng mga tiwaling opisyal ng PhilHealth. Listen mga, 100 bilyong piso
yun ay sapat para bigyan ng tigi 1,000 piso ang lahat ng Pilipino. So muli, ang punto ho ay ito, na minsan kapag hindi tayo maingat, ay yung ating isip ay maaaring maglaro, wow, 100 billion pesos. Ano kaya ang pwede kong gawin pambihira itong mga taong ito, paupo-upo sa opisina, naka-aircon, magara ang sasakyan, tapos nagkukulimbat ng maraming mga salapi. At kung hindi tayo maingat, mga kapatid, ay dali, kung di tayo magiging mapagbantay, madaling maglaro ang ating mga kaisipan, no? May pera sana akong ganun. Tayo akong bahay, bilang sasakyan. O lalo na yung ating mga kapatid, may pera sana akong ganun. Papagamot ako. Again, remembering that yung pera na yun ay galing sa masamang kagawain. So, let us continue reading. Verse 4, "For there are no bonds in their death, but their strength is firm." Ang dating nila ay parang napakalalakas nila. Wala silang takot sa kamatayan. Verse 5, "They are not in trouble as other men, neither are they plagued like other men." Ang kanilang mga problema, hindi katulad ng mga ibang mga tao. Itong masasamang taong ito, itong mga taong itong hindi na nanampalataya sa Panginoon, ang yaman nila, ang tanyag nila, ang lakas nila, at para silang walang mga problema, parang wala silang mga alalahanin. Handun yung kasikatan nila na nagdudulot sa kanila ng kayabangan. Verse number 6, "Therefore pride compasseth them about as a chain, violence covereth them as a garment." So nahandun yung kanilang lifestyle of pride, fame, doon sila umiikot sa kayamanan, sa kanilang kayabangan, sa kanilang kapangyarihan. Verse 7, "Their eyes stand out with fatness, they have more than the heart could wish." They have more than a heart could wish. Oh, mga kapatid, mayroong mga tao sa mundo na talagang kahit pagtrabahuhan nilang ubusin yung pera nila, baka hindi maubos sa dami. They have more than the heart could wish. Meron mga tao hindi alam kung anong gagawin sa perang meron sila. Kakabila ng maraming tao sa buong mundo na hindi alam kung saan kukuha ng perang kailangan nila. At naroon ang tendency na maaring mainggit ang mananampalataya. Sa verse 12, talon tayo, verse 12, ang sabi, "Behold, these are the ungodly who prosper in the world, they increase in riches." Ito ang mga hindi makadiyos. Now, hindi lang ito pumapatungkol sa mga drug lord, crime lord, mga yakuza, mga kung ano-anong mga nakikipag-deal sa mga masasamang mga bagay. These are the ungodly, unbelievers. Pero itong mga unbeliever na ito, ang sabi, they prosper in the world, they increase in riches. So yung prosperity doon, hindi lamang pera, they prosper in fame, they prosper in power. So ito yung mga taong tinitingala, tanyag, kilala, milyonaryo, bilyonaryo. I'm not saying na lahat ng mga mayayaman ay masama. Merong mga Kristiyano sa biyaya ng Diyos ay nahandoon ang pagtitiwala ng Panginoon sa kanila. Pero ang punto ay ito. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse 2, muntik-muntik. Verse 3, sapagkat siya ay nainggit. Nainggit sa hindi mananampalataya. So, ang punto lang kaya pinuntahan natin ng Psalm 73 ay ito. Posible. Huwag nawang sabihin ng isang, Brother Paul, ako, hindi yan mangyayari sa akin. Ang tiwala ako ay sa Diyos, ang pananampalataya ako ay sa Panginoon, ang kayamanan ko ay ang Diyos, ang pag-asa ko ay ang Diyos. Hindi yan, mga effect yan. Well, mag-ingat ho tayo. Ang sabi ho ni Asaph, muntik na ako. Muntik na ako nung ako ay nainggit sa hindi mananampalataya. Nung ako ay mainggit sa mga hindi
Kristiyano. Tila baga, pag tinignan mo ang mga hindi Kristiyanong ito, pag tinignan mo ang mga hindi mananampalatayang ito, parang sila pa ang masaya, sila pa ang asensado, sila pa ang mabuti ang kalagayan, sila pa ang natutupad yung mga pangarap, sila pa yung nakapaglalakbay kung saan-saan, sila pa yung walang anumang problema, sila pa yung tanyag, at madaling mahulog sa pagkainggit sa mga taong ito. Na mga kapatid, magsisinungaling ako pag sinabi kong hindi ko naranasan yan. 2 points sa buhay ko ho na naalala kong naramdaman ko, kahit kaunti, naramdaman ko itong bagay na ito. Nung una, no, ako'y nagtatrabaho pa nun sa Amerika, nakakasalamuha ko ang ilang mga mayayamang mga tao, namamangha ako doon sa laki ng bahay nila, ganda ng tahanan nila, ng sasakyan nila, no. Pag napagkwento ako, ganang kalaki yung sweldo nila, tapos nagko-convert yung isip ko kung magkano yung pera. Wow! Dito na kaya ako sa Amerika. At habulin ko na lang yung mga material na bagay. And then I remember one time, nagbabrowse ako sa Facebook, nakikita ko yung mga dating kaklase ko nung high school. Yung iba ay talagang papunta-punta na lang sa ibang bansa, yung iba ay taas na yung rang, yung mataas na yung posisyon sa trabaho nila, so on and so forth. And sometimes ando na, kung di siguro ako nagpastor, baka mas... Again, that might be a small thing compared, pero doon yung inaamin ko, nandun yung inggit. At kung hindi tayo magiging maingat, baka yung inggit na yun ay alagaan at diligan at lumago at magpatuloy. And sabi nga, kung naalala niyo pag-aaral, buksan na natin sa dali sa 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. At kung hindi magiging maingat ang isang mananampalataya o ang isang nagpapakilalang Kristiyano, 1 Timothy chapter 6, ang sabi ho ng salita ng Panginoon sa verse 10, "For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows." Love of money, some coveted after, even those who profess to be believers, they erred from the faith because of their love for money. So, kailangan ho nating pakaingatan ang bagay na ito. So, ano hong punto? Nais ko wala pa tayo sa Psalm 37, pero gusto ko lang puntuhin na ito, mga kapatid. Ang mga mananampalataya, tayo mga Kristiyano, ay kailangang maging maingat. Hindi biro ang mga tukso, hindi biro ang mga iniaalok ng sanlibutan na ito. Hingatan natin ang ating puso, bantayan natin ang ating mga sarili, na baka mamaya nandun na tayo sa kalagayan sa pagkainggit sa mga hindi Kristiyano na namumuhay sa paraan ng mundo. Mga successful na tao, mga tanyag na tao, mayayaman na mga tao sa iba't ibang industriya. Pwede ko tunguhin ang aspetong ito na lalo na sa ating mga young people, maaaring inggit na inggit ka dun sa mga K-pop, inggit na inggit ka dun sa mga artista, inggit na inggit ka dun sa itsura nila, sa katawan nila, sa fame nila, sa pera nila. Inggit na inggit ka sa isang hindi mananampalataya. Now, let me just point out, I'm not saying na masamang mangarap, I'm not saying na masamang magnasa ng sariling bahay, sariling sasakyan, I'm not saying na masamang magnasa ng medyo mas mainam na kalagayan para sa iyo at para sa iyong pamilya. But what I am saying is this: there is danger. There is danger. Ang sabi sa book of Matthew, sa parable of the sower, dun sa seed sown in the tares, dun sa seed in among the thorns, sa dawagan, ang sabi ng ating Panginoong Jesus, the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word. Nataniman ang salita ng Panginoon, pero yung mga pangangailangan sa mundong ito, sa buhay na ito, and kadayaan, katusuhan ng kayamanan, sinakal ang salita ng Diyos, kaya ito hindi namunga. So, kailangan nating maging maingat, maging mapagbantay.
At kung meron dapat kalagayan at merong healthy na kaisipan, pananaw o kalagayan ng damdamin ng Kristiyano patungkol sa mga bagay na ito, napakaganda sinabi ng Proverbs chapter 30. Let's go to Proverbs chapter 30. At siguro dito ho tayo matatapos ngayong gabi. Sa Proverbs chapter 30 and verse number 8. Proverbs chapter 30 verse 8. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me. Wow, that's a very good thing. At yan po ay madalas wala sa Kristiyano. Ang sabi niya, Lord, huwag mo kong bigyan ng kahirapan, huwag mo rin akong bigyan ng kayamanan. Madalas sa tao, oo, paging sa Kristiyano, Lord, wag mo kong bigyan ng kahirapan, kayamanan, okay lang, sige po, please, please. Pero ang sabi ng salita, give me neither poverty nor riches. Now, hindi sinasabing masama ang maging mahirap. Hindi sinasabing masama ang maging mayaman. Pero maganda ang sinabi dito ng may akda ng Proverbs na ito, nang sabi niya sa verse 8, feed me with food, what? Convenient for me. Ibigay mo sa akin yung convenient sa akin. Ibigay mo sa akin yung para sa akin. Ibigay mo sa akin yung lapat sa akin, yung dapat sa akin. And when I say dapat, hindi ito yung karapat-dapat siya, kung hindi yung makakabuti sa kanya. Oh, marami hong mga Kristiyano kapag yumaman, masisira. Masisira. I remember reading an article patungkol sa isang mag-asawa, tumaya sa loto yung babae, tumama, ano nangyari? Nag-divorce yung mag-asawa. Tapos sa bandang huli, nagkademandahan pa sila. So, because yumaman bigla. So, muli mga kapatid, ay wag natin sanang isipin, kung mayaman lang, oh, baka kung yumaman ay masira ang buhay. Lalong masira ang testimony. Feed me with food convenient for me. At napakaganda sinabi sa verse 9. Why? Lord, yung tama lang. Lord, yung tama lang. Yung makakaganda. Why? Ang sabi niya sa verse 9, lest I be full, hindi F-O-O-L, kundi full, F-U-L-L, busog. Sagad. Sagana. Lest I be full and deny thee and say, who is the Lord? Ay, masyado kang busog, masyado kang sagana, masyado kang mayaman. Sinong Diyos? Hindi ko kailangan ng Diyos. Ako, self-seated and satisfied. I'm satisfied. I'm good. Na para bang hindi mo kailangan ng Diyos. And then pangalawa, sabi niya, or lest I be poor and steal and take thy name, the name of my God in vain. O kaya naman baka maghirap ako at dahil sa kahirapan ko, gumawa ako ng masama at malalagay sa kahihiyan ng pangalan ng Diyos ko. Do you see? Nasa ng puso ng mananampalatayang ito sa Proverbs. Ang puso niya ay hindi siya nagnanasang yumaman, hindi siya nagnanasang humirap. Ang ninanasan niya ay ang Diyos. At Panginoon, kung saan ka mas maluluwalhati, dun, yun ang ibigay mo sa akin. At ito ho ang healthy, magandang puso, magandang pananaw, magandang pagnanasa. Again, I'm not saying na masama, na gusto mong may maiwan para sa iyong mga anak. At alam ko ho na meron tayong mga magulang na ganyan, even my own parents. And I appreciate that very much. And I thank God. Pero sa ating personal, at kung pagkatiwalaan ka ng Panginoon, purihin ang Diyos. Pero sa ating personal na buhay, kailangan nating maging mapagbantay na baka mamaya yung pagsusumikap, quote and quote, ay dala ng pagkainggit na sa hindi mananampalataya. Or, dala ng kawalan na ng kakontentuhan. This is the healthy
outlook or view. Lord, huwag mo akong payamanin. Huwag mo rin naman akong paghirapin. Lord, ibigay mo yung karapat-dapat, yung makakaganda. Lord, ibigay mo yung maglalapit sa akin sa iyo. Kung kayamanan, tas maglalayo sa akin, ayoko niyan. Kung kahirapan na maglalayo sa akin, ayoko rin yan. Lord, ang gusto ko talaga kasi ay yung malapit sa iyo. Mayaman man o mahirap, malapit sa iyo. Yun ang dasa ng puso ko. Pero again, kagaya ho nung paalala natin kanina, there is that real danger ng puso ng isang mananampalataya ay maakit o mainggit sa kalagayan ng mga hindi mananampalataya dahil tila baga sila ay sumasagana. So what should we do when good things happen to bad people? Bantayan ho natin yung ating sarili. Well, actually, ang command sa chapter 37 o sa Psalm 37 verse 1, fret not. Huwag kang mabalisa. Huwag kang mainggit sa mga gumagawa ng masama. Nawa, ingatan tayo ng Diyos. Nawa, bantayan natin ang ating mga puso kapag nakikita natin ang tila baga pag-unlad, pagsagana ng mga tao na hindi mananampalataya ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita. O tunay Panginoon, kami ay naturuan sa sanlibutan na ito. Kami ay nataniman ng kaisipan ng sanlibutang ito. Na ang kahirapan ay masama, ang kayamanan ay maganda. At dahil doon, O Diyos, napakadali naming mahulog sa pagkainggit sa mga taong sumasagana sa amin. Oo, maging sa mga hindi mananampalataya. Pero Panginoon, malinaw sa iyong salita. Malinaw ang puso ng Kristiyano. Ang pangunahing nasa ay ikaw. Ang kaluwalhatian mo. Kaya po, Panginoon, kagaya ng sinabi ng iyong salita, yun din po ang aming dalangin. Lord, huwag mo naman ibigay ang kahirapan. Huwag din naman po ang kayamanan. Huwag mo pong ibigay sa amin ang anumang maglalayo sa amin sa iyo. Panginoon, ibigay mo po sa amin na maglalapit sa amin sa iyo. Dahil baka kung kami ay yumaman, ay makakalimutan ka namin. Kung kami man ay maghirap, ang kahihiyan ng iyong pangalan. Panginoon, ibigay mo po ang nararapat sa amin. Ano maglalapit sa amin sa iyo. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa mga paalala. Lord, tulungan mo kaming maging mapagbantay dahil tunay madaya ang aming puso. Madaling takpan ng salitang pangarap, ang salitang pagkainggit. Tulungan mo kaming maging mapagbantay. Nawa ang pangunahin naming maging pagnanasa ay ikaw. Maging pangunahin naming mithiin ay ikaw. Salamat po. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po mga kapatid, maraming salamat po. Tayo nagkasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And next, so Wednesday, Lord willing, ng ating pag-aaral when good things happen to bad people. Reminder po sa ating mga kapatiran sa JCBC. Pagkatapos po nito, set up ko ho ang ating prayer room. Just wait for the link to be posted sa ating mga group chat. At nawa tayo ay magkasama-sama sa pananalangin at konting kamustahan. God bless po. I love you all. Ingat po tayong lahat.